Mahigit 200 puno sa Quirino Highway sa Maynila ang pinutol para bigang daan ng isang expressway project. May permit daw ito mula sa DNR pero may kaakibat na kondisyon. Saksi, si Mark Salazar. Mahigit 200 puno ang naputol na sa kahabaan ng Quirino Highway sa Maynila. At tuloy-tuloy pa ang pagpuputol hanggang matapos ang 617 trees na binigyan ng cutting permit ng Department of Environment and Natural Resources. Napakasakit sa mata na tingnan na parang dumudugo pa ang higanteng puno na ito. Isa ito sa 225 na puno na pinutol dito sa parting ito ng Quirino Highway. Ito ay matandang nara na tinatayang halos kalahating siglo na ang tanda ayon sa technical team ng DENR-NCR. Nalulungkot ang mga pamilyar sa lugar na wala na ang lunti ang kumakanlong sa kanila tuwing dumadaan sa lugar. Ginaya nga ako kasi matagal kami dito dati eh. Dito kami nadaan, malilim. Ngayon, ewan ko ba bakit hindi nila kayang yung gaya ng ginagawa sa ibang bansa na hinukukay. Tapos ililipat sa ibang lugar. Pero paliwanag ng DENR, may mga punong hindi na raw kayang hukayin at ilipat by earth balling, kaya kinailangan ng putulin. Pag nag-apply po sila, pupunta po tayo sa area, ini-inspect po natin, and they base recommendation. Nga po nila, 100 will be earthballed. As we try to avoid cutting po. Ginagawa ito para bigyan daan ng Southern Access Link Expressway Project o SALEX. Halos 4 na kilometro ang haba, magkakaroon ito ng 4 na elevated lanes na daraanan ang Quirino Avenue at mga lugar malapit sa Rojas Boulevard. Inaasahang makakatulong ito sa daloy ng trapiko. Meron pong development project po, ang DOTR. It's an elevated road network po from Rojas Boulevard to Skyway, sir. Yung karugtong po yata siya sa Skyway. DOTR project po ito. Wala kami magawa sa putol na hanggat maaari sana. Hindi sana kasi maluwag naman yung space at nakakatulong talaga siya sa init or kahit papano naman nakakasilong kami sa puno. Bilang kondisyon sa tree cutting permit, inuutusan ng batas ang nagputol na magtanim ng 50,700 seedlings kapalit ng 617 trees na pinutol nila. Pero gaya ng sinasabi ng mga environmentalist, hindi kayang palitan gaano man karaming seedlings ang benepisyo na binibigay ng ngayon ng mga matatandang puno na gaya nito. In terms of carbon sequestration, these replacement seedlings will somehow at least offset some of the carbon sequestration potential of these. And in fact, sir, given na yung replacement seedling natin is times 100. So, ang challenge na lang po sa atin is we make sure na mabuhay. To which, ito po yung ginagawa natin in partnership with the local government. Ang replacement seedlings ay itatanim rin sa Maynila para mamonitor ang paglaki. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi.